Ang Kremlin ay naghahanda para sa malawakang pag-aalsa sa Rusya at may palatandaan na si Vladimir Putin ay nag-aayos ng malawakang mobilisasyon. Itinala ng Institute for the Study of War sa ulat nitong Hulyo, 22 ang pangunahing bagay. Ang Kremlin ay lumilika ng mga kondisyon para sa panibagong mobilisasyon, posibleng pagpapataon ng batas militar at mahalaga, naghahanda para sa mga kaguluhang sibil sa loob ng Rusya na maaring idulot ng mobilisasyong ito. Konkreto ang ebidensya ng paghahanda para sa mga pag-aalsa. Noong Hulyo 21, naglatala ang Rosgvardia ng isang draft ng mga pagbabago na nagpapalawak ng kanilang mga patakaran sa civil defense para protektahan ang lipunang Ruso mula sa mga hindi tiyak na panganib na mahalaga sa panahon ng mobilisasyon, batas militar at sa panahon ng bigmaan. Itong pahayag na hindi tiyak na panganib sa dokumento ng ahensyang pangkapangyarihan na direktang nasa ilalim ng isang tao, si Vladimir Putin, at siyang sumusupil sa mga protesta ay nangangahulugan lang ng isang bagay. Inaasahan nilang lalabas ang mga tao sa kalsada. Bakit sila lalabas? Dahil naghahanda si Putin ng mobilisasyon. At kinabukasan, Hulyo 22, inaprubahan agad ng State Duma sa loob lamang ng isang araw at sa 3 pagbasa ang batas na nagbubukas ng daan sa mga nahatulan ng banditismo, pakikilahok sa mga grupong kriminal at smuggling ng droga at armas para ipadala sila sa harapan. At ngayon, iniulat na nagmamadali si Putin na punan ng mga bilanggo ang matinding puwang sa prente. Sabi ng Ukrainian intelligence, plano ng Russia na magmobilisa ng hindi bababa sa 500,000 katao ngayong taglagas. Sa madaling salita, himayin pa natin, ano ang ipinasa sa Russia, anong mga batas, sino ang unang ipapadala sa harap, kailan aasahan ang mobilisasyon, at ano ang ibig sabihin nito para sa harapan. Ang pangalan ko ay Alexei Pechi. Himayin natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hihilingin ko muna sa inyo. Mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito. Papalapit na tayo sa 300,000 subscribers, kaya't lubos akong magpapasalamat sa inyong subscription. Sandali lang ito, 1 segundo lang ng inyong oras at labis ko itong pahahalagahan. Napakahalaga nito. Magsisisimula ako sa pinakabagong konkretong balita. Noong Hulyo 22, inaprubahan ng State Duma ng Russian Federation ang panukalang batas ng gobyerno na nagpapalawak ng saklaw ng mga nahatulan na maaaring pumasok sa kontrata sa Ministry of Defense. Sa panahon ng mobilisasyon at digmaan, mahalaga ito. Pakinggan ninyo. Sa panahon ng mobilisasyon at digmaan, gusto ni Vladimir Putin na magpadala ng mas maraming preso sa digmaan at pinirmahan na niya ang batas na ito. Ang listahan ng mga artikulo kung saan maaari ka nang pumunta sa harapan ng labanan sa halip na sa kulungan, 11 lang ito. Mabilis ko lang dadaanan ang ilalaman ng Kodigo Penyal ng Russian Federation. Ito ay pagpuslit ng pera, droga, armas, pampasabog, nuclear materials at pathogenic biological agents at organisadong krimen. Ang nuclear na usapin ay illegal na paghawak, pagnanakaw at pangingikil ng nuclear materials. Kasama rin dito ang paglusot sa mga binabantayang pasilidad, paglabag sa seguridad ng fuel at enerhiya, pagkawala ng mga dokumentong may state secret at pag-organisa ng ilegal na migrasyon. Malalaking parusa ang nakalaan sa mga artikulong ito para sa banditismo at pakikilohok sa mga kriminal na grupo hanggang 15 taon ang pagkakakulong at para sa pinakamabigat na bahagi ng artikulo tungkol sa pagpuslit ng droga, maaari pang umabot sa habambuhay na pagkakakulong. Sa madaling salita, nagpasya si Vladimir Putin na kailangang linisin ang lahat ng mga kriminal na ito mula sa mga kulungan at ipadala sila sa digmaan dahil kulang na ang mga sundalo. Pero uulitin ko, mahalagang punto ito, mahalagang paglilinaw. Tinanggap ng State Duma ang panukalang batas na nagpapahintulot na ipadala sa digmaan ang lahat ng bilanggong ito sa panahon ng mobilisasyon at digmaan. Agad pinirmahan ni Putin ang batas na ito. Tandaan niyo muna ito, babalikan natin mamaya. Iniharap ang panukalang batas sa State Duma ng Deputy Minister ng Depensa at hepe ng pangunahing Military Political Administration ng Sandatahang Lakas ng Russia, General Viktor Gurimikin. Ito ang kanyang pangunahing punto sa batas. Palalawakin ng dokumento ang bilang ng mga Rusong saklaw ng serbisyo militar na tutulong sa recruitment ng mga sundalo para sa digmaan sa Ukraine sa 2026 tuwirang, binanggit ang layunin. Mag-recruit ng mas maraming tao para sa digmaan laban sa Ukraine. Nangako si Gurimikin na ang mga pumirma ng kontrata mula sa mga nahatulan ay magsisilbi sa mga espesyal na unit sa ilalim ng mahigpit na kontrol at hiwalay sa mga kontratang sundalo na walang rekord kriminal. Sa totoo lang, ito ay mga batalyong penal.
Napansin ng mga mambabatas ang tanong kung maulit ang nangyari sa Wagner Group na nag-recruit din ng mga bilanggo sa mga bilangguan at pagkatapos ay nag-alsa ang mga ito. Sabi ni Gorimikin, hindi lang Ministry of Defense, kundi buong aparatong pansiguridad kasama ang Office of the Prosecutor General, Investigative Committee at Korte Suprema ang gumawa ng panukalang batas. Sabi niya, hindi dapat matakot sa pag-aalsa. Malinaw ang dahilan ng pagmamadali rito. Bakit hindi nila agad ipinapadala ang mga bilanggo sa harapan? Ayon sa datos ng Medusa, nitong mga nakaraang buwan ay tuloy-tuloy na bumababa ang bilang ng mga taong gustong kusang loob na pumirma ng kontrata sa Russia. Kahit na may malalaking bayad na pera, naubos na ang mga voluntaryo, ang natira na lang, sabi nga nila, ay sa pamamagitan ng pwersa, mga bilanggo na lang. Alam nyo, hindi sapat para kay Putin na mga bilanggo lang ang gamitin. Ito ang itinatala ng mga analyst ng Institute for the Study of War sa ulat nila noong Hulyo 22. Ang Kremlin ay lumilika ng mga kondisyon para sa posibleng mobilisasyon at posibleng pagdeklara ng batas militar sa Russia at naghahanda rin sa mga posibleng kaguluhang sibil dahil sa mga hakbang na ito. Pagkatapos, may tatlong elementong pinagsama ng Institute for the Study of War para mabuo ang kabuuang larawan. Una, ito ang batas ukol sa mga nahatulan noong Hulyo 22 at ang sinabi ni Goremikin tungkol sa pagkuha ng sundalo para sa digmaan sa 2026. Pangalawa, para sa akin, ito ang pinakaimportante. Ito ay ang mga pagbabago ng Rosgvardia noong Hulyo 21 tungkol sa pagprotekta sa lipunan mula sa hindi tiyak na mga panganib sa panahon ng mobilisasyon at batas militar. Pakitandaan ulit ito. Malinaw nilang binabago ang mga patakaran ng pagkilos ng Rosgvardia, partikular para sa panahon ng mobilisasyon at batas militar. Ibig sabihin ngayon, pwedeng buwagin agad ng Rosgvardia ang mga protesta. Nasa mga kondisyon na mas lalakas ang kapangyarihan ng Rosgvardia. Pasensya na, pero simpleng bugbugin ang mga Ruso, arestuhin sila, wasakin sila kung lalabas sila para mag-alsa at magprotesta, lalo na sa panahon ng mobilisasyon at batas militar. Pangatlo, ito ang susi para maintindihan ang mekanismo. Isa pa, noong Nobyembre 2025 pinirmahan ni Vladimir Putin ang batas na pumapayag ipadala ang mga reservist sa mga lugar ng labanan nang hindi nagdedeklara ng mobilisasyon. Noon pa lang inisip na ng Institute for the Study of War na gagamitin ng Kremlin ang batas na ito para magsagawa ng paunti-unting limitadong pagpapatawag sa mga reservist, ibig sabihin lihim na mobilisasyon ng walang malaking anunsyo. Ibig sabihin, ang lahat ay nauuwi sa katotohanang hindi lang basta naghahanda ang Kremlin para sa panibagong alon ng mobilisasyon, kundi naghahanda rin ang Kremlin para sa mga pag-aalsa ng mga Ruso at, mahalaga, sa pagsupil ng mga ito. Ngayon, maraming ulat na hindi na binibigyan ng pasaporte para sa ibang bansa ang mga lalaking Ruso. Sino mang gustong umalis ng Rusya, mahirap na itong gawin na yon. Ano ang nasasabi mo tungkol sa laki ng posibleng susunod na mobilisasyon? Noong Hulyo 18, sinabi ni Andrei Kovalenko, pinuno ng Sentro ng Pagkontra sa Disinformasyon sa ilalim ng Konseho ng Pambansang Seguridad at Depensa ng Ukraine na planong magmobilisa muli ng Rusya ng hindi bababa sa 500,000 tao na yung taglagas. At ang mahalaga, paano nila gagamitin ang mga ito? Ayon sa Sentro ng Pagkontra sa Disinformasyon, hahatiin sa dalawang grupo ang mga namobilisa. Ang una, na hindi gaanong masuwerte, pagkatapos ng mga 2 linggo ng pagsasanay, agad na ipapadala sa harapan sa Ukraina para punan ang mga nawalang tauhan. Ang pangalawang grupo ay mas matagal na ihahanda at gagamitin para pahabain ang linya ng harapan at lumika ng mga bagong banta sa hangganan ng Ukraina. Ito ang pangalawa, isang direktang banta ng pagbubukas ng mga bagong bahagi ng harapan. Ibig sabihin, sinusubukan lang pilitin ang Ukraina na hatiin ang kanilang puwersa sa bagong direksyon, hindi palakasin ang mga lugar na nilalabanan na nila. Tungkol naman sa mga petsa, tinaya na ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na maaari magdeklara ng mobilisasyon ang Rusya sa Oktubre 2026 kaagad pagkatapos ng halalan sa State Duma na nakatakda sa Setyembre 20. Simple lang ang lohika. Nagsisisilbing panimula ang eleksyon. Pagkatapos nito, maaring gumawa si Putin ng bagong hakbang para sa paglala ng sitwasyon dahil delikadong magdeklara ng mobilisasyon bago ang botohan. Pagkatapos ng eleksyon, bale wala na. Pwedeng ideklara kahit ano. Pero ang pangunahing motibo, ang mobilisasyon ay magpapahintulot sa Kremlin na makaiwas sa malaking gasto sa pag-recruit ng mga bagong sundalong kontraktual dahil mas mura sa budget ang namobilisa kaysa kontraktual na may milyong-milyong rublo na paunang bayad.
Nagbabala si Zelensky na bukod sa mobilisasyon, may iba pang paraan ang Moscow para palalain ang sitwasyon. Ipinapakita nito ang bagong tagumpay sa militar o paglalagay ng presyon sa ibang bansa. Binigyang diin ng Pangulo na tinatayan ng Ukraine ang mga pang-anib at kailangang paghandaan ng maga ang mga ganitong desisyon ng Kremlin. Paalala ko rin na mas maaga pa, noong Mayo 18, sinabi ng pangalawang pinuno ng tanggapan ng Pangulo na si Brigadier General Pavel Palisa ang parehong bagay na maaring isaalang-alang ni Putin ang senaryo ng pagdeklara ng mobilisasyon kaagad pagkatapos ng halalan sa State Duma. Pagkatapos, magbibigay sila ng mga numerong nagpapaliwanag ng dahilan ng ginagawa nila. Nawawalan ang Rusya ng hanggang 38,000 katao bawat buwan. Kasabay nito, ang karaniwang buwan ng bilang ng mga nare-recruit na sundalong kontraktual ay bumaba sa 30,000. Ibig sabihin, may butas na mga 8,000 katao bawat buwan na hindi nila kayang punan. Kaya lumabas ang batas tungkol sa mga preso. Mga usapan tungkol sa 500,000 na namobilisa at iba pa. Kulang na ang mga sundalong nakakontrata sa Russia at nababawasan pa ang voluntaryo kahit malaki ang bayad. Kaya ang natira na lang ay kunin ang mga preso sa kulungan o sa pilitang mobilisasyon. Maaring magpasya si Vladimir Putin na magpalala pa ng sitwasyon. At ayon kay Alexander Kovalenko, isang military political analyst ng grupong Informational Resistance, naniniwala siya na ang karagdagang mobilisasyon sa Russia ay theoretical na kayang baguhin ang sitwasyon sa ilang bahagi ng front, ngunit limitado lamang ang magiging epekto nito. Ang punto rito, ang 2 linggong pagsasanay na binabanggit ng TSPD ay formalidad lang, hindi totoong pagsasanay, kaya nagiging pambala lang ang mga taong ito sa mga pagsalakay at hindi sila nagiging handang lumaban na unit. Ang problema ng Russia ay hindi lang sa dami ng mga sundalo, kundi mas lalo na sa kagamitan, bala at lohistika. At dahil dito, pagkatapos ng mga pag-atake natin sa mga refinery at mga imbakan nila, lalo pang lumalala ang sitwasyon nila. Kaya ang tanong dito ay hindi sa dami ng mga sundalo, kundi kung paano madadala ang mga sundalong ito sa harapan, paano sila bibigyan ng uniforme, paano magkakaroon ng sapat na gasolina, at paano magkakaroon ng ligtas na lohistika. At lahat ng ito ay lalo pang nababawasan sa mga Ruso. Hindi rin dapat balewalain ng banta. Ang kalahating milyong tao ay nagbibigay pa rin ng kakayahan na lumikan ng presyon sa iba't ibang direksyon at subukang ikalahat ng mas manipis ang ating depensa. Kaya ayon kay Zelensky, ang prioridad na yung taglamig ay ang katatagan ng frontline. Ibang usapan kung bakit hindi pa opisyal inihayag ang mobilisasyon kahit nakitang-kita na itong isinasagawa at tuloy-tuloy ang paghahanda. Batay sa ulat ng media ng Russia, ipinapapaliban ni Putin ang mobilisasyon dahil sa kalamangan nila sa ballistic missiles laban sa Ukraine. Ibig sabihin, umaasa siya sa terror gamit ang mga misil laban sa mga lungsod ng Ukraine, hindi sa lakas tao. Ang pakalawang dahilan ay politikal. May eleksyon sa State Duma sa Setyembre 20. Kung mag-aanunsyo siya ng mobilisasyon bago ang botohan, siguradong masisira ang imahe niya. Dito ko ipapaliwanag, marami ang nagsasabi na, Diyos ko, yung mga eleksyon sa Russia ay peke lang naman, gawa-gawa lang lahat yan, kalokohan lang talaga. Ang totoo niyan, sa isang banda parang oo, pero sa realidad, hindi talaga. Ang mahalaga kay Putin ay mapanatili niya ang wad na anyong ito. Ang totoo niyan, ang autokrasya ni Putin ay palaging nagtatago sa likod ng huwad na anyo ng demokrasya. Ito ay isang uri ng hybrid na demokrasya, gaya ng tawag mismo ng mga Ruso, at ang diwa nito ay nakasalalay sa katotohanang para mapanatili ang otoritaryong kapangyarihan, kailangan pa rin ng suporta mula sa lipunan. Ibig sabihin, huwag ninyong isipin na sa Russia ay puro daya lang ang nangyayari. Hindi, talagang napakaraming mababangis at hindi naliligo ng mga Ruso doon na pumupunta at bumuboto para kay Vladimir Putin. Mahalaga kay Putin na mapanatili ang imahe na maraming tao ang bumuboto sa kanya. Siyempre, kung kailangan, madadagdagan niya ito ng gusto niyang porsyento ng madali. Madaling gawin yan sa authoritarian na bansa, pero mahalaga sa kanya ang imahe na siya'y suportado. Lalo na ang mga autokratang tulad niya na pilit nagpapakitang maganda. Malagang binabantayan nila ang kanilang ratings. Kaya wag ninyong isipin na para kay Putin, ang eleksyon ay wala lang, na parang hindi niya pinapansin. Pinapansin niya yan at sobra pa nga. At pangatlo, takot sa reaksyon ng lipunan. Kaya naghahanda na ang pambansang gwardiya ng Russia ng mga patakaran sakaling may hindi tiyak na panganib.
At ang Kremlin ay inayos na ang mekanismo ng lihim na pagtawag ng mga reservist ayon sa batas na pinirmahan pa noong Nobyembre 25 taon para hindi na kailangang hayagang ideklara ang mobilisasyon at tahimik na mag-recruit ng tao paunti-unti. Resulta, sa isang araw, inaprubahan ng State Duma ang batas na nagtatapon ng mga kriminal at tulak ng droga sa harap ng labanan. Ang Rosgvardia ay magpapalawak ng kapangyarihan para sa mga hindi tiyak na panganib, lalo na sa mobilisasyon at batas militar. Naitatala ng Institute for the Study of War ang paghahanda para sa mobilisasyon, posibleng batas militar at pag-aalsa. Ayon sa intelihensya ng Ukraine, 500,000 katao ngayong taglagas. Hinati sila sa dalawang grupo, ipadadala sa opensiba sa loob ng 2 linggo at gagamitin para pahabain ang harapan. Simple lang ang konklusyon, sa taglagas at taglamig, dapat tayong maghanda sa tangkang pagwasak ng Russia gamit ang kanilang lakas tao. Mahina-mahina ang pagsasanay, kakaunti, hinaluan pa ng mga kriminal mula sa penal battalions at iba pa. Pero sa kabila nito, marami pa rin sila. Ang sagot dito ay ang ginagawa natin, mga drone, mga pangmalayuang pag-atake sa kanilang likuran, pinalalakas ang depensa at gumagawa ng sariling interceptor missile. At sa loob ng Rusya, ang mobilisasyong ito ay tatama rin mismo kay Putin. Ngayon pa lang, inihahanda na nila ang Rosgvardia para supili ng mga taong sila rin ang nagtutulak sa kamatayan. Sa madaling salita, kailangan nating maintindihan na si Putin ay nasa agoniya at sinusubukan niyang itaas palalo ang antas ng tensyon. Dito ko natatapusin. Ibahagi ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.